kasi nakita ko yung video eh. Ang sakay, si Ping Lacson at si Tito Soto. Kaya ito, dapat ito imbestigahan. Totoo ba yan? Gusto ko lang humalaman, totoo ba na yung video na sakay ng chopper ni Saldico, sina Lacson at Soto, dala yung maleta, mga maleta ng pera? Tinatanong, kasi nakita ko yung video eh. Kaya ito, dapat ito imbestigahan. Totoo ba yan? Itinanggi lang ng mga tao, di ba? Natural itatanggi yan eh. Natural itatanggi yan. Sino ba namang aamin? Di ba ga? No? Bakit sa halip na yung mga may kaso at nagnakaw na binabanggit ng mga tao ang inyong inimbestigahan, ay bakit itong mga nagtuturo ang mukhang masama pa ang kalalagayan ngayon? Nasaan ba tayo ngayon? Paurong ba? Ganun na ba talaga ang tema, takbo ng ating gobyerno? Kaya yung iba, kung minsan nakakapagbitaw ng salitang nakakahiyang maging Pilipino, kung minsan. Ay nako, 4:11 in the morning. Meron hong nagtatanong, sana ho, ang tawag din ako po'y humihingi ng, nakiusap po ako sa isang kaibigan, makahingi ng appointment kay NBI Director Melvin Matibag. Kasi may mga nagtatanong, totoo ba? Sir Melvin, na nagbenta ka na rin ng iyong kaluluwa sa mga demonyo sa gobyerno? Yun ang tanong. Bakit eka? Bakit ho ganun, Mr. Matibag? Bakit ho sa halip na tumulong tayo sa pag-ukil-kil kung sino yung mga nagnakaw ng pera ng taong bayan, ay bakit ho parang minamasama pa ho natin ang paglabas noong mga Marines na nagsabing sila ay nag-deliver ng pera? Bakit hindi natin imbestigahan kung totoo o hindi yung kanilang ginagawa o yung kanilang sinasabi? Lahat ho yan pinanumpaan nila, Mr. Matibag. Kaya ang sabi ng marami ay mukhang nabenta na rin ho ang kaluluwa nitong si Matibag. Sa mga taong halang, ang tawag dito, sa mga demonyong nasa gobyerno. Hindi ho magandang pakinggan yung ganun, hindi baga? Kung ako masasabihan, hindi ko rin matatanggap yun. No, hindi ko rin matatanggap. Kaya lang, ito ho ang tanong sa inyo, whether you like it or not. Yung mga netizen nagtatanong, what happened, Mr. Matibag? Bakit sa halip na yung mga may kaso at nagnakaw na binabanggit ng mga tao ang inyong iniimbestigahan, ay bakit itong mga nagtuturo ang mukhang masama pa ang kalalagayan ngayon? Nasaan ba tayo ngayon? Paurong ba? Ganun na ba talaga ang tema at takbo ng ating gobyerno? Na tayo po ay pagka ikay nagsabi ng totoo'y ikaw ho kakasuhan? Ganun na ba talaga ngayon ang pamahala natin? Yun yung yun yung isang bagay na nakaka-disappoint bilang isang Pilipino. Kaya yung iba kung minsan nakakapagbitaw ng salitang nakakahiyang maging Pilipino kung minsan. Kagaya nito, ang sabi ho ng mga Marines, ay hindi baga sila ay naghatid ng mali-malitang pera, mayroon pa silang video, isinakay sa chopper ni Saldico, ay yung isang video ay nakita ho doon. Totoo ba na yung video, ito natanong ko lang ho, sapagkat nakita ko rin. Gusto ko lang ho malaman, totoo ba na yung video na sakay ng chopper ni Saldico, sina Lacson at Soto, dala yung mga maleta ng pera? Tinatanong, kasi nakita ko yung video eh. Ang sakay, si Ping Lacson at si Tito Soto. Kaya ito, dapat ito imbestigahan. Totoo ba yan? Kasi kung hindi, dapat kasuhan yung mga yan dahil sila nagnanakaw sa atin. Sila din ang nagtatakip para hindi makulong kung sino yung totoong mastermind nito. Hindi yung kung sino yung nagsabi na kami ho ang nag-deliver ng pera niyan kay ganito, kay ganyan at kinaganon. Itinanggi lang ng mga tao, di ba? Natural itatanggi yan eh. Natural itatanggi yan. Sino ba namang aamin? Di ba? Siyempre kulong sila pag inamin nila yon. Itatanggi nila yan. Pero sa kabila ng kanilang pagtanggi, ang dapat nilang ginagawa, patunayan nila ngayon na hindi sila gumawa ng kawalanghiyaan, na hindi totoo sinasabi nitong mga dating Marines na ito, nitong mga dating sundalo na ito. Di ba? Yun yung yun yung bagay na dapat tinitindigan ngayon itong mga nasa gobyerno. But hindi. Sa halip na imbestigahan itong sina Bishop Dila, si Boy Dila,
At saka itong iba pang mga binanggit na pangalan, yan sila Adjong, sino pa? May iba pa oo. Bakit hindi nyo imbestigan? Totoo ba? At magtanong kayo doon sa kanilang mga kababayan mismo, doon sa kanilang mga nasasakupan. Di ba? Kaya nakakatakot na rin minsan kung paano mabuhay dito sa Pilipinas. Ang hirap magsalita ng tama at ng totoo. Kasi baka ikaw ay makasuhan. Abante Pilipinas. 4:16 in the morning. Good morning! Oy, kumustahin ko lang bago ako dumiretso sa ating mga balitang pagsasaluhan ngayong umaga. Kumustahin ko lang, ma'am. Oo, Ma'am Audrey. Ay, Aubrey. Aubrey ba o Audrey? Aubrey. Ma'am Aubrey, kumusta na? Oo, kasi nung isang araw, nabundol ho ko ng isang sasakyan na yung sasakyan na yan na may tatak na Prado. Nakikita naman ninyo, ha? Anong make ba yung Prado? Mitsubishi ba yan? Toyota o ano? Toyota? Ngayon, nabunggo ho ako niyan. Yung sasakyan ho ng aking bayaw na minamaneho ko, nabunggo sa puwitan. Ayan, yan. Maliit lang naman, pero ang sinasabi natin din nasaan na kayo ngayon? Ito hong sasakyan na ito, na Prado, meron ho itong napakalaking sticker ng House of Representative. Oo. Ang sabi ng driver na si Ma'am Aubrey, uncle daw niya. Itong congressman na ito. Sino? Naghanap tuloy ako. Alam ko yung apelyido. Kasi nadulas yung kanilang insurance Ayaw magpakilala nung babae. Nung magkaharap kami, ayaw magpakilala. Tsaka ayaw ipakilala kung sino yung may-ari nung sasakyan na yon. Uncle daw niya. Congressman daw sa probinsya. Nadulas yung insurance, ibinanggit sa akin ang pangalan ng driver. At saka yung apelyido. So hinanap ko ngayon kung merong ganong apelyido sa House of Representatives. Meron nga. At siya ho'y kinatawan ng party list. Abante Pilipinas. Saka na natin pag-usapan. Baka naman nadidelay lang. Pero nung nakaraan linggo, halos maya't maya tumatawag. Oo, at bawat text ko sinasagot. Pero ngayon parang nawala na. Hindi na ako kinakausap. Bakit? Where are you? Alas 4:18 ng umaga. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, narito na ang ulo ng mga balitang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito ng Martes, ikatatlo sa buwan ng Marso 2026. Headlines. Speaker Day, nagpahayag ng pag-aalala sa tensyong nagaganap sa Middle East. Headlines. Mga naglakwat sa umano, mga vice mayor ng Bulacan stranded sa Dubai. NACC umapila sa SOCMED platforms na maging mas mahigpit kontra online baby selling. Bagong kaso ng HIV sa huling 3 buwan ng 2025 na itala ng Department of Health. Pamilya Villar napadalhan na ng subpoena ng Department of Justice. Manhunt operation versus Atong Ang nagpapatuloy. 20 posibleng kuta sinalakay. At Senator Bongo nagsumite ng panukalang batas para alisin ang travel tax. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante